President Marcos Romualdez Jr., Speaker of the House Martin Romualdez Tambaluslos, at Senate President Imee Romualdez Marcos. Malaking posibilidad iyan, mga kababayan, na ang ating bansa ay tuluyan na talagang in control, mga kababayan, ng mga Marcoses. Dahil kasunod ng pagpapalit daw nila ng mukha, mga kababayan, sa kanilang gabinete, ay napapabalitang nag-aambisyong maging Senate President itong si Super Ate Imee Marcos, mga kababayan. Sana nga lang, mga kababayan, hindi lang tayo binubudol nito si Imee, no? Dahil kapag nagkataon, mga kababayan, na drama lang itong ginagawa ni Mangga, ay goodbye na tayo, mga kababayan. Lahat na ng aspeto sa politika, hawak na nila. Panoorin niyo po, ha? Sa Senado, usap-usapan ang pagpapalit ng liderato. Kasama na rin pala si Senadora Imee Marcos sa mga umano'y napupuso ang maging susunod. Grabe, no? Marcos na presidente, Marcos sa Senate President, Romualdez Marcos na House Speaker Tambaluslos. Kahit nung panahon ni Tatay Digong, mga kababayan, malakas ang mga panawagan nun na maging House Speaker si Pulong Duterte, maging Senate President si Bato. Pero sabi ni Tatay Digong, no. Sa ngalan ng delikadesa, wag niyong gawin iyan dahil pangit tingnan. Parang magiging wala ng check and balance, mga kababayan. Pero eto ngayon, namumuo, mga kababayan, na lahat ng mga Marcoses na ang hawak sa mga matataas sa posisyon ng gobyerno na nakakaapekto sa ating bansa. The Senate President sana pipintong pagpasok ng 20th Congress. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano ang sabi naman dyan ni Senator Imee? Yes, Ruth, ilang mga kabaro ng araw ang kumausap kay Senadora Imee Marcos para maging Senate President. Wow! Senate President Imee Marcos. Tingnan lang natin, mga kababayan, kung hindi ba mag-iiba ang ugali niyan. Sa paparating na 20th Congress. Pero giit ng presidential sister, kailangan magpatupad na ng mga reforma sa mataas na kapulungan ng Kongreso, siya man ang mahalal na susunod na leader nito o hindi. Bakit si Imee? Pandose nga yan, mga kababayan Di ba dapat, mga kababayan, si Bongo? Siya ang number 1, mga kababayan. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino ang nagtitiwala sa kanya. Kabilang na rito ang anyay mahiwagang Bicameral Conference Committee, maging electoral reforms, partikular sa political parties. Kahit pa nga si Marcoleta, mga kababayan, mas bagay pa. Although baguhan si Marcoleta, pero abogado si Marcoleta, mga kababayan. Ito mapanatili ng Senado ang independence nito. Bukod kay Marcos, na rin sinabi ni Senator-elect Tito Soto na may mga... Wag na yan si Soto. Ano ginawa niyan, mga kababayan, nung panahon ni Tatay Digong? Puro pa-imbestigang mga animal. Dinagamit sa politika, ayun, natalo, mga kababayan. Ni Vice President Sara Duterte. Ambisyoso din Gustong maging Vice President, mga kababayan. Malumapit na rin sa kanya para sa posisyon. Sabi ni Soto, bukas siyang upuan ulit ang posisyon kung makakakuha ng... Tapos ano nung propaganda ni Soto? Hindi daw siya tatanggap ni pisong sweldo? Hello! I know, mga kababayan, yung kanilang sahod, dumi lang yan sa kuko, sa talagang overall budget nila, mga kababayan. Ang sabihin mo, Soto, hindi ka tatanggap ng pork barrel o tiniteknikal nila, mga kababayan, wala ng pork barrel o yung allotment mo sa mga gagamitin mo, di umano yung mga proyekto. Huwag mong tanggapin yan. Yan ang gusto namin. Tanggapin mo yung sahod mong kakarampot. What is 200,000, 300,000 sa kanya, mga kababayan, sahod monthly? Kumpara sa milyon-milyon allotment na budget sa bawat senatong, mga kababayan. Majority vote mula sa mga kapwa senador. Ruth, si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, kumpiyansang hindi mapapalitan ang kasalukuyang Senate President na si Jesus Escudero. Asa pa more? Palitan na yung waiter na yan. Mas mainam daw na isang abogado ang tumayong presiding judge para... Aanhin mo ang abogado kung abogago. Kagaya nito si Jesus Escudero, nawawala ng respeto ang mga tao sa kanya dahil sa paglapit-lapit na dyan kanyang admiral, mga kababayan. Sa impeachment trial, the Vice Ginawang waiter. Sara Duterte. Meron pang isa itong balibalitang kinausap naman daw ni na Senator-elect Soto at SP Escudero si Senator-elect Erwin Tulfo. May ganyan ba? Kinumpirma yan ni Senator-elect Erwin Tulfo sa kanyang naging interview kaninang umaga. No? Sabi niya, eto, mga kababayan, eto na lang ang magiging loyal kina Marcos. At later on yan, mga kababayan, kapag hindi na nila napapakinabangan, ilalaglag din yan. Kagaya ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte.
Sisip-sip na naman yan mga kababayan sa kung sino mang kataas-taasan. Pero sinasabi na namin sa'yo, Erwin, kabago-bago mo pa lang sa politika, bulok ka na. Maagang nabulok ito si Erwin Tulfo mga kababayan. Ang pagkakamali nito, naging aso ni Tambaluslos mga kababayan. Ang sabi pa niya kay VP Sara, gabundok na daw ang ebidensya sa Fund Vicious si VP Inday. Anong ebidensyang pinagsasabi mo? Kowa ka ba, Tulfo? Parehas daw na humihiling ng meeting sa kanya si Senate President Jesus Cordero at Senator-elect Tito Soto. Pero sabi niya, parehas niyang pauunlakan yung meeting niya sa dalawang senador na yan. Yung mga Tulfo may ambisyon din yan maging presidente mga kababayan. Yung mga hambog na yan, magpresidente kayo sa radyo. So, bago yan, kakausapin daw muna niya ang kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo kung ano ba ang dapat. Buti na lang hindi yung nanalo yung isa ring Tulfo, no? Dahil, grabe, tatlo na sila. Mga qualities na dapat din ang tignan para sa Dapat nga, disqualified ang mga ito mga kababayan kung talagang susundin ang batas dahil mayroong mga conviction yan Final conviction mga kababayan. Libel. Moral turpitude. ihahalal na Senate President Cruz. But definitely, parehas daw niya kakausapin yung dalawa. Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños. Nadagdagan pa ang mga pangalang lumulutang na posibleng maging Senate President Ito mga dilaw, mga pink. sa ika-20 Ay, nako. Kongreso. Kasunod naman ang anunsyo ni Senador Bato de la Rosa na may binubuong Duterte Block sa Senado. Balak bumuo ni Senador Ayan dapat, Duterte Black. Marami na sila mga kababayan Bakit si Aimee pa? Si Bongo na lang. Bato. O si Marcoleta. Risa Ontiveros ng isang independent block. Wala kaming paki dyan sa tatlong bugok na yan mga kababayan. Si Ontiveros, si Pagpag at si Matsing. Nakatutok si Katrina Son. Sa gitna ng ugong ng pagpapalit ng Senate presidency sa pagpasok ng 20th Congress sa Hulyo, naglabas ng pahayag ang kapatid ng Pangulo na si Senador Aimee Marcos. Ayon sa kanya, may Mingo. mga lumapit sa kanyang mga kapwa-senador para himukin siyang sumubok maging Senate President. Ay, nako. Delikadesa na lang, Aimee. Marcos ang presidente. Romualdez Marcos ang speaker. Kamag-anak yung speaker. Tapos Senate President, kukunin nyo pa? Although parang kinukontan niya mga kababayan, pero paano kung nagpapanggap lang? Hindi pa tayo tuluyang naniniwala dito kay Aimee Delikadesa na lang. Hindi niya tinukoy kung sino ang mga kumausap sa kanya. Nauna nang lumutang ang pangalan ni Senator-elect Tito Soto na siya raw hahamon sa liderato ng Bisyoso din ito. Tama na, oy. Soto. kasalukuyang Senate President Cheese Escudero. Namihasa mga kababayan. Sa tingin natin talagang talo ang mga taong ito mga kababayan. Sina Lacson. Sa absentee voting mga kababayan landslide ang Duterte. Tapos sa Visayas at Mindanao, landslide ang Duterte. Tapos sa mga OFW, landslide ang Duterte. Diba parang nagre-reflect yan mga kababayan? Na ang lakas talaga ng Duterte. Tapos later on natalo dahil sa Luzon lang daw mga kababayan. Wow! Ang dami kayang nag-Duterte din sa Luzon. Kinumpirma ni Senator-elect Erwin Tulfo ang panliligaw ni Soto at Escudero para makuha ang kanyang suporta. Magligawan kayo, pakasal kayo. Erwin. Pareho raw siyang inimbitahan ng dalawa para personal na makausap. Kinausap niya ako. Sabi niya, nagpahiwatig naman talaga siya na gusto niyang tumakbo as Senate President. Sige, wala kaming paki. Sabi ko, sige boss, pero hindi pa ako nag-commit. I did not make any Ambisyoso din yan. Baka gusto rin mag-Senate President mga kababayan. commitments. Ganon din kay Senator Cheese. Nung tinawagan ako ni Senator Cheese, sabi ko, sige po, I'll listen. Dagdag niya, mahaba raw ang naging pag-uusap niya at ng kanyang kapatid. Bakit yan ang ini-interview? Tatakbo ba yung presidente ng Senado? Na si Senator Raffy Tulfo ukol dito. Itong dalawang, sarap pag-umpugin itong mga tambog na to mga kababayan. Matatapang lang to sa mga maliliit mga kababayan Pero kailan nyo narinig mga kababayan, mayroong sinabi ito kontra sa administrasyon? Wala. Bahala kayo dyan. Hirap kayo dyan. Kunin yung pera ng PhilHealth, budget na blanco. Walang imik ang mga tulfong ito. Pero pagdating doon sa mga kabit-kabit mga kababayan, lalong-lalo na kapag yung mga maliliit na pulis, grabe. Talagang i-strip off ka
ng iyong dignidad, mga kababayan. Ukol dito. Nag-usap kami ni Senator Rapi. Wala kaming pake. So anong masasabi nyo dito, mga kababayan, na posibleng maging Senate President si Amy Marcos at hawak na ng mga Marcos, mga kababayan, ang mga key position sa ating gobyerno? Anong masasabi nyo dito? Post the comments below.